karon mo dito ta sa tuang minor topic ngay hatag ka nato sa tong igsoon Brother Aljan Bagatan. Atong hatagan sa masipag pagpa. Sound check, 1, 2. Sound. Ako na di ako nagkakana. May chok hindi eh. Pin pala. Okay, mayong gabi sa tanan. So, mahangyo lang ko ninyo nga magtagalog lagit ko ha. Hindi mo ko fluent mag-Bisaya. Entertainment pa. Okay, magandang gabi po sa lahat. Una sa lahat, magandang gabi sa inyong lahat. Una-una, ako po pala si Brother Aljan Bagatan, no? Isa po sa co-host ng Punto por Punto at galing pa po ako ng Iloilo, kaya magtagalog po tayo. Mahirap naman po pag maghiligay nun o mag-isa, hilonggo ako dito, di na tabang sinabot. Ano? Kaya na ito mga bag, kaya pwede din na ito paliguro na ito mga bag, kaya para tayo mga bag tayo maglingkod. Sige, ano ba natin yung sarili natin? I-prepare muna natin yung sarili natin para walang galawan na mamaya. Para mas maganda kasi yung nakafocus lagi sa nagsasalita sa gitna. Kasi pag may ginagawa po tayo, hindi po tayo makafocus doon. At may kung ano pa yung gagawin natin. Okay na po ba? Okay. Okay, yung topic po natin na itatopic ngayon ay yung sign of a cross. Pasensya na po sa sulat kamay ko, no? Hindi po ako perfecto sa ganitong sitwasyon, no? At hindi po tayo guro, no? Unang-unang katanungan po sa ating lahat, lalong-lalo sa ating mga Katoliko, bakit nga ba tayo nagsa-sign of a cross, no? Isang katanungan na napakasimple, pero pag wala po tayong alam, yan po ay napakahirap sagutin. Tama po ba? Okay. Una-una, bakit tayo nagsasign of a cross? No? Dahil po ipinagmamalaki natin ang cross ni Kristo. Saan po natin yan mababasa? Kung meron po sana ang Biblia. Ayun, thank you so much bro. Hindi na daw dumadaan yung hindi na dumadaan yung ikaw bro. Sige. Ay, pahingi ako ng tulong po mga kapatid, no? Bakit po tayo nagsa-sign of a cross? Unang-una, nagsa-sign of a cross po tayo, isang simpleng paraan na pagsagot doon dahil ipinagmamalaki po natin ang cross ni Kristo. Saan po natin yan mababasa? Sa Galatia 6:14. Pakibasa nga bro. Galatia 6:14. Patayo nga po bro at makipakalakasan po. Galatia 6:14 po. Iya, may Bisaya ay. Apan alam ka na po, magpasigan mo lamang ako sa krus, akong Ginoo si Kristo, kay pinagi siyang krus, patay ang kalibutan, alam ka na po, ubang patay alang sa kalibutan. Ayun. Sound check. Ayun po. Sound. Ayan.
Ayun po mga kapatid, napakalinaw po doon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia na wala siyang ibang ipagmalaki kundi ang cross lamang ni Kristo. Napakalinaw po doon sa Galacia 6:14. Isa po yun sa mga talata sa Biblia na isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagsa-sign of a cross na mga Katoliko. Ngayon po mga kapatid, sabi nga po doon dito, no? Bakit kailangan natin ipagmalaki ang cross ni Kristo? Bakit tayo nagsasign of a cross? Bakit natin kailangan ipagmalaki ang cross ni Kristo? Dahil kung sa iba ang cross ni Kristo, ang pagsasign of a cross ay isang kahangalan, sa ating namang Kristiyano, ang cross ni Kristo ay isang kapangyarihan. Malinaw po yun mga kapatid. Ang cross ni Kristo para sa ating mga Kristiyano ay hindi lang ito basta-basta kung nakasuot ka dyan ng crucifix, no? Kahit dumadaan ka sa harap ng simbahan o kahit saan ka man pumunta pag-sign of a cross ka, hindi yan ibig sabihin na hobby mo lang yun. Tandaan po natin ito. Hindi po yan hobby lang natin. Hindi po yan nagsasign of a cross tayo dahil tinuruan tayo ng magulang natin. Mali po yan. Hindi po yan ibig sabihin na nag-sign of a cross tayo dahil Katoliko tayo. Hindi po yan. Tandaan po natin, bawat gawa natin mga Katoliko ay nakabatay sa Biblia at Katisismo. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo gumagawa ng ganun lang, na walang basihan. May basihan po lahat. Pakibasa nga bro ang unang Korinto 1:18 kung ano po wala ang halaga ng cross ni Kristo. Ayun, napakalinaw po kapatid na kung sa iba ay walang kwenta o ang tawag doon sa binuang, no? O sa hilig kayo ng kabuangan. Kung binuang ini sa iba, kung ito sa ibang mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, ito'y kapangyarihan. Ito'y kapangyarihan. Napakalinaw po doon kapatid. Kaya yung ibang tao, yung ibang sekta, yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na hindi naniniwala o hindi nagsasign of a cross, ibig sabihin nun, ang cross ni Kristo ay kabaliwan para sa kanila. Pero sa ating tunay na Kristiyano, yan ay isang tunay na kapangyarihan. No? Hindi kapangyarihan ng kami way. Hindi ka nun. No? Hindi kapangyarihan ng kami butik-tik-tik ni Naruto. No? Yun po ay kapangyarihan na nanggagaling sa Ama natin sa langit. Tama pa rin. Ngayon, alam niyo po ba kung bakit isa sa mga rason kung bakit tayo nagsasign of a cross ng mga Katoliko? Okay, kulit natin. Kung nagsasign of a cross tayo at daladali natin ang cross ni Kristo dahil ito'y kapangyarihan, ito rin po mga kapatid ay isang kung ano pa po yung tanda ng cross natin. Malaman natin ito. Bro, pakibasa nga po bro ng Lucas 9:23. Lucas 9:23. O bigon siya sa tanan, o may buot, musunod ka na ko. Tinahanglan na magdupili siya sa iyang kawalikot. Magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw, kung musunod ka na ko. Ayan po kapatid, bakit tayo nagsasign of a cross? Dahil isa rin po yan, yung unang Corinthians chapter 1:18. Isa rin po yan sa mga talata na basihan kung bakit tayo nagsasign of a cross. Bakit? Hindi naman ibig sabihin dyan, o literal, na kailangan natin pasalin ang cross ni Kristo. Tama po ba? Kung literal na pasalin natin ang cross ni Kristo, iwan ko lang kung hindi maglubo yung mga ugat-ugat natin sa paa. Ano? Kaya pa lang nagpasal ang cross araw-araw. Ito nga po, no, kung ito mga logic na mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, kung susundin natin ang unang Corinthians chapter 1:18, yun daw po ay literal na cross. Dapat daw pasalin natin yung cross na malaki. Ano bang mayayari sa mundo natin? Hindi po yan kapatid. Yun po ang sinabi po doon na cross ni Kristo. Yun po ay kaniyang ang
tawag doon sa Tagalog, ang kaniyang pasanin ba? O ano ba yun sa Tagalog, Brother John daw? Ang kaniyang sakripisyo. No? Yun po ay kailangan, yun po ay sakripisyo. Sundin natin ang pasanin natin ang sakripisyo at hindi lang po yun basta-basta sakripisyo mga kapatid. Bakit? Isa po sa sign of a cross ay love. Why? Bakit love? Sa sign of a cross mga kapatid, sa pag-sign of a cross natin, namatay ang ating Panginoon sa cross. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Huwag natin ikahiya ang sign of a cross. Yung iba, pagpasok sa simbahan, ang liit naman ang sign of a cross niyo. No, minsan nga, dito na lang. No? Tapos pag nag-sign of a cross, parang binagyo. Huwag, kapatid. Dahil ayon nga sa Galatia 6:14, ipagmalaki natin ang cross ni Kristo. Pag nagmamalaki mo ba yung ganun kaliit? Tapos ang bilis patay. Huwag, no? Ipagmalaki natin ang cross ni Kristo dahil ito'y kapangyarihan. Hindi lang ito kapangyarihan dahil ito'y pagmamahal ng Panginoon sa atin. Huwag natin ipagmalaki. Sinsya na po kung iba yung kasi minor lang po yung topic natin, no? Minor po. At mamaya, hindi ko kukunin lahat ng oras ko at kukuha ko ng mga katanungan sa inyo kasi hindi ko rin alam, no? Okay, sunod. At ginagawa natin ito ang sign of a cross dahil sa karangalan ng Diyos. Tandaan natin hindi masama ang sign of a cross. Dahil bakit? Sabi ng ibang sekta, pag nag-sign of a cross kayo, parang pinapako niyo ulit si Kristo sa cross. Binabalik niyo ang pagpako ni Kristo sa cross. Mali. Bakit? Kung nag-sign of a cross tayo, ano sinasabi natin? In the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Hindi natin sinasabing, pinapako namin ulit si Kristo sa krus. Walang ganun. No. Kasi kadalasan sa ibang sekta, yan ang tirada sa atin. Yan ang tirada sa atin. Na pag nag-sign of a cross tayo, binabalik natin ang pagpako ni Kristo sa cross. Parang pinapako natin si Kristo ulit sa cross. Yun ang sabi nila. No? Pero bago natin ituloy mga kapatid, pakinggan nyo ito. No? Pakinggan nyo ito sa isa sa mga apologies ng ibang sekta na anti-cross. No? Si C.G. David. Pakinggan nyo po mga kapatid. Sound check. Ayun, hindi ko naririnig. Sabi po dito ni C.G. David, no? Sabi po dito ni C.G. David, bakit daw hindi nagsasign of a cross ang ibang sekta? Unang-una, hindi daw nakasulat ng sign of a cross doon sa Biblia. No? At yun ang sa tingin nila, yun na yung pinaka matibay na argumento. Pag kung hindi nakasulat sa Biblia, huwag sundin. Bakit daw? Hindi daw nag-sign of a cross ang mga apostoles. Hindi daw nag-sign of a cross ang mga tao sa Biblia o mga karakter sa Biblia. At lalong-lalo nang hindi nag-sign of a cross, si Kristo. Kung kayo, ano yung pasasagutin nyo dyan? Tandaan nyo kapatid, pag logic ang binanggit nila sa inyo, logic din yung ibabato natin sa kanila. Paano din sasagutin yun? Bakit hindi nag-sign of a cross si Kristo? Hindi nakasulat sa Biblia na nag-sign of a cross si Kristo. Bakit? Pag nag-sign of a cross tayo, in the name of the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tama po ba? Ayun, paano mag-sign of a cross si Kristo kung mag-sign of a cross? Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng aking sarili, sa ngalan ng Espiritu Santo, ganon. Nakita nyo, dahil Ama at Anak ang binabanggit sa sign of a cross. Dahil yung anak ay si Kristo. Kaya paano mag-sign of a cross si Kristo? Ang labo naman, no? Malabo na mag-sign of a cross si Kristo. Kaya tuloy natin, kapatid, no? Hindi ko alam anong oras ako nag-start. Tandaan din natin, kapatid, gaya sinabi ko kanina, hindi masama ang pag-sign of a cross hanggat yung pag-sign of a cross natin ay para sa karangalan ng ating Panginoong Diyos.
Saan po yan? Basta kibasa po bro ng unang Korinto, 1 Corinthians 10:31. 10:31. Busa o mulaon o muinom kamo o magbuhat kaysa nusa, buhata ang kanan. O nga dili kamo makaangin sa pagkasala sa mga Diyo o sa mga dili mo Diyo. O justicia sa Dios. Okay, napakaliwanag po doon kapatid, no? Bisan unsa nga buhaton nato. No? Sabi doon, kahit anong gawin natin, basta sa ikararangal ng Diyos. Nakuha niyo ba? Kasi ang hirap bilang Bisaya. Kung basahin po natin yun, kung unawain po natin ang 1 Corinthians 10:31 mga kapatid, ang nagsasabi po doon na walang kasalanan kahit kumain po tayo ng kahit ano, gaya ng topic ko ni Brother John Dumamaya, hindi ko yan tatakilaman. Kahit anong gawin natin, basta gagawin natin sa ikararangal ng Diyos, ay yun po ay hindi kasalanan. Tandaan po natin, ang pag-sign of a cross ay isang karangalan. Isang karangalan po, mga kapatid. Ginagawa po natin yan para sa ikararangal ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya huwag po natin ikahiya ang pagsasign of a cross. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagsasign of a cross, dahil tayo po ay bininyagang Kristiyano. Saan po ba nakuha ang in the name of the Father o Ama, Anak at ang Espiritu Santo? Dahil po yun sa pagbibinyag natin. Dahil po tayo bininyagang Kristiyano. Kapatid, pakibasa po ng Mateo 28:19. Busa panglakaw kamo ngadto sa nanagaw sa libo kalibutan. O gibuha sila nga atong mga tinun-an, bunyani sila sa ngalan sa mga anak ug sa Espiritu Santo. Ayun, napakalinaw po doon mga kapatid, na tayo bininyagang Kristiyano sa Panginoong Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Isa po yun sa nakuha natin, no? Nakuha natin na sa pag-sign of a cross, no? Bibigyan ko na konting diin, sinsya na po talaga kasi hindi ko po bibigyan diin talaga itong sign of a cross dito kasi sa minor topic po tayo. Pero bigyan po natin ng isang konti, maliit lamang. Tandaan po natin, meron ba sa Biblia ng sign of a cross? Meron ba? Yes, meron. Kapatid, bago natin ipaliwanag, pakibasa po na Ezekiel 9:4. Ezekiel 9:4. O giingnan siya sa Ginoo, suroy sa siyudad sa Jerusalem, o butanging patik ang agtang sa tanan anang upaw, o nakagulo, tungod sa mga ngingin nga buhat nga gihimo sa mga mulukyo ini. Ayun mga kapatid, kung babasahin po natin yan sa Jerusalem Bible, mark across. Mark across sa aton nga agtang. No, karon kapatid. Ngayon kapatid. Sabi ng iba, kung babasahin daw yan sa King James Version ay hindi daw yan mark. Kasi iba naman yung King James Version. Pero tunay niyan, kung babalik tayo sa original text na Hebrew, ang nakasulat po doon na mark across. Ang cross po doon, ayun po yung taw. Taw po yun sa Hebrew. At yung taw na yun sa ancient Hebrew alphabet, no? Ay, dalawa po yun kapatid. Ito po siya. Ang taw ay pwedeng ganon at pwedeng ganyan. Ito po yung sign ng taw sa Hebrew. Ito po siya. Now, ito po siya yung sign ng taw sa Hebrew. Now, hindi ko po kasi hindi ako nakagawa ng PowerPoint kanina kasi akala ko wala namang walang projector. No? Ito po siya. Mark at taw or mark across. Kaya napakalinaw, yung taw po doon na sinasabi talaga sa original text Hebrew is X or cross. Napakalinaw po doon. Ngayon kapatid, yung Ezekiel 9:4
May basihan ba yun sa New Testament? Tandaan niyo po kapatid, hindi po porket New Old Testament na yun ay ginagawa, ay nagmamarka na o nagtanda ng cross sa noo, hindi po ibig sabihin nun kapatid na sa New Testament ay baliwala na. Tandaan nyo, may kadugtong itong Ezekiel 9:4. May kadugtong ito para ito ay mapalakas o mapatibay. Paano po natin palakasin at mapatibay ang Ezekiel 9:4? Basahin po natin ang Pahayag 7:3. Pahayag po, pahayag. Panadayag ba yun dyan sa Bisaya? Yung Revelation? Ano? Pinadayag. Revelation 9:3. Sorry, 7:3. Apo. Mingon siya, ayaw pasipati ang iluha, ang dagat, ang katawiran, hangtod na ang mga sulugon sa atong Diyos, kapatikan namo sa ilang agdam. Ayun kapatid, no? Ako sa pagkaunawa ko sa patikan sa agtang, ayun ay markahan pa rin. Tama ba ako ba rin dyan, no? O, markahan, patikan sa agtang. Ayun. Sinsya na, hindi talaga ako mahirapan na rin ko sa kalisod sa Bisaya. No? Ayun. Napatibay ng Pahayag 7:3 ang Ezekiel chapter 9 verse 4. No? Bakit? Dahil markahan sa Ezekiel at sa Revelation ay yun pa rin ang may marka sa noo. No? Napakalinaw po doon kapatid. At sige. Siguro diyan na lang muna at babawi ako sa inyong katanungan. Hindi ko talaga papalaliman ng Sign of Cross. Siguro pag sa major topic. Sige, babase na lang tayo sa inyong mga katanungan mga kapatid. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless.